Casting Center, atin na ngayong alamin kung ano nga ba ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Bago tayo magpatuloy, isa munang anunsyo mula sa Pag-asa. Naglabas nga ng thunderstorm advisories ang weather centers at ito ay sa mga ilang piling lugar lamang dito sa bansa. Unang-una dito sa may Cebu, magkakaroon po ng thunderstorm sa may Argao, Boljoon at Dalaguete, pati na rin dito sa mga lugar ng Vallehermoso sa Negros Oriental at sa Canlaon City. Dito naman sa atin sa Metro Manila ay magkakaroon rin ng thunderstorm at maaaring maganap yan dito sa may Ternate, dito rin sa Metro Manila at sa may Laguna. Ito nga yung thunderstorm advisory natin ay inilalabas ng Pag-asa at ang ibig sabihin kapag advisory levels na ito ay maaaring maganap ang isang thunderstorm sa isang lugar sa loob ng 2 oras. At sa loob ng 2 oras ay maaari nating maasahan na magsisimula na ang malakas na bugso ng hangin, ang malakas rin na pag-ulan, pati na rin ang pagkidlat, pagkulog. Kaya naman nandiyan sa mga lugar na yan, ingat-ingat na lamang kung kayo ay lalabas at maghanda na ng inyong rain gear kung kayo ay maglalakbay. Mga kaibigan, sa puntong ito ng ating programa, atin ngayong panayamin si Ginoong Buddy Javier mula sa Pag-asa para sagutin ang ilan nating katanungan tungkol sa ating ulat panahon ngayong araw na ito. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga naman sa iyo, Earl. Ayan nga, Ginoong Javier, magsisimula na nga itong tag-ulan at inaasahan na ito ay slowly but surely na sasalubungin na tayo nitong buwan ng Hunyo. Atin ngayong alamin, Ginoong Javier, ano na nga po ba ang mga ang mararaanan na dito sa Pilipinas nitong mga bagyo at ilan nga bang mga bagyo ang maaaring pumasok dito sa bansa? Base po sa climatological data ng Pag-asa, sa buwan po ng Hunyo, magkakaroon po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. Yun nga mga kaibigan, ayon sa climatological records ng Pag-asa, normal na nagkakaroon tayo ng 2 o 3 bagyo na pumapasok dito sa bansa kada buwan ng Hunyo. Bagamat wala pa namang anunsyo kung kailan ito magsisimula, inaasahan po natin na ngayong buwan na ito, maaaring pumasok ang 2 hanggang 3 tropical cyclones dito sa ating bansa at maaaring magsimula na yan sa mga susunod na linggo. Ginoong Javier, ano po ba yung normal na mga dinadaanan nitong mga cyclones na ito dito sa ating bansa kapag buwan ng Hunyo? Kapag buwan ng Hunyo, ang normal na dinadaanan po ng bagyo ay dito po sa northern Luzon at minsan nagko-cross siya ng Luzon at yung minsan naman kumbaga nagkakaroon siya ng recurvature paakyat po. Nga mga kaibigan, nakikita natin doon sa track records o sa cyclone track records ng Pag-asa na ang dinadaanan na normal na bagyo ng mga lalawigan ay mga itong nandito sa may northern part ng Luzon. Bagamat ito ay maaring tumagos dito sa mga lalawigan ito rin ay maaring lumihis papuntang Pahilaga at mayroon ng chance ito at mas lalaki pa ito dahil ngayon ay makakaranas tayo o maaari tayo makaranas ng El Nino na kung saan maapektuhan ang behavior at ang paggalaw ng ating mga tropical cyclones ngayong taon na ito. Sunod naming katanungan, Ginoong Javier, ay dahil nga sa may mga pag-ulan o sa hanging habagat na paparating ngayong buwan na ito, ay makakaasa tayo na magkakaroon tayo ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Ano nga po ba ang mga naidudulot nito na weather-related disturbances o weather-related disasters tulad na lamang ng flash flood at ng landslides? At maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang mga ito? Sa panahon po ng mga pag-ulan, nagkakaroon po tayo ng flash floods saka landslides. Yung pagkakaroon ng flooding sa isang lugar, kung halimbawa may mga pag-ulan sa isang lugar at hindi na kayang i-absorb ng yung lupa, kumbaga saturated na, so wala nang pupuntahan yung tubig, so nagkakaroon tayo ng flash floods lalo pagka hindi kayang i-accumulate yung drainage system natin. Gayon din naman pagka may landslide, dito naman kalimitan nangyayari sa mga bundok. Halimbawa itong bundok na mga dito sa Pilipinas, halimbawa saturated na yung kalupaan dito at isa pa wala nang mga punong kahoy. So may tendency na ito po ay makakaranas ng landslide po. Yun nga mga kaibigan, 2 sa mga weather-related disturbances o sa weather-related disturbances na ating nararanasan dito sa Pilipinas kapag panahon ng tag-ulan ay ang flash floods at ang landslides. Dito sa mga mabababang lugar, nararanasan natin ang flooding o ang flash floods at yan nga ay ang hindi na pagkaya ng ating drainage systems o ng lupa na i-accumulate o i-absorb ang tubig. Kaya naman ito
dito sa ating kalupaan. At dyan naman sa mga matataas na lugar, partikular dyan sa may mga bundok at sa may mga talampas, maaaring makaranas ng landslides kung saan gumuguho ang lupa dahil sa hindi na rin ito kinakayanan na hawakan ng tubig na siyang dumadaloy. At ito nga ay nagdudulot na gumulong ang mga bato o di kaya ay magkaroon ng putik na siyang gumulong pababa hanggang sa may mga plains natin o dito sa may kapatagan. At yan ang ating mga dalawang weather-related disturbances na talagang dapat paghandaan ngayong buwan ng tag-ulan. At sa mga susunod na rin na buwan, ngayong papadami na ang mga storms na maaaring pumasok dito sa Pilipinas. Ang sunod nating tanong, Ginoong Javier, ay patuloy nga na bumababa at gradual na bumababa ang temperatura dito sa Pilipinas. Ano po ba ang ating highest recorded temperatures kahapon at inaasahan ba natin na patuloy itong bababa sa mga susunod na araw? Pagka po nag-onset na po yung rainy season natin, posible po na bababa na po yung temperatura natin at kahapon po ito po yung pinakamataas na naitala natin ng mga temperatura. Natuan 37.0 degrees Celsius, Tuguegarao 36.3 degrees Celsius, Iba Zambales 34.8 degrees Celsius, Dagupan City 34.5 degrees Celsius, ISU dito po sa Isabela 34.5 degrees Celsius, yung General Santos 34.3 Celsius at ang Subic Zambales 34.3 degrees Celsius. Mga kaibigan, nananaig pa nga rin ang mataas na temperatura lalong-lalo na dito sa may gitnang bahagi ng Luzon at normal lamang naman na nararanasan natin ang mainit na panahon dito sa bahaging ito ng bansa. Bagamat kung inyong mapapansin, gradual na bumababa ang ating temperatures ngayong mga susunod na araw at itong mga nakaraang araw rin. Kaya naman inaasahan na patuloy itong bababa hanggat sa kasabay ng pagpasok nitong habagat at nitong rainy season. Ngunit stay hydrated pa rin dahil magiging mataas pa rin ang temperatura natin, lalong-lalo na kung ito ay i-consider natin sa rehistro ng heat index. Tapusin po natin ang panayam na ito, Ginoong Javier, sa pagsilip natin sa lagay ng panahon ngayong umagang ito. Sa kasalukuyan na trough of low pressure area pa rin po ang nakakaapekto din po sa extreme northern Luzon. At bunsod nito ang rehiyon ng Ilocos at ang mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtaman pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay maging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Nga mga kaibigan, inaasahan naman na patuloy tayong magkakaroon ng fair weather conditions dito sa Metro Manila at sa mga may malaking bahagi ng bansa. At may mga kaso lamang tayo ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dito sa mga piling lugar, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At kanina nga sa inilabas na thunderstorm advisory ng Pag-asa dito sa Metro Manila ay maaari tayong makaranas ng isang thunderstorm sa loob ng 2 oras at yan ay may kasamang pag-ulan at malakas na bugso ng hangin. Samantala dito sa may extreme part ng Northern Luzon ay umiiral ang isang trough ng low pressure area o ang hangganan ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito ay may dala na light to moderate rains. Yan po ay katamtaman at mahinang pag-ulan dyan sa may northern part ng Luzon, particular dyan sa Ilocos Region at sa may Babuyan, Calayan at Batanes Group of Islands. Maraming salamat, Ginoong Buddy Javier, para sa lahat ng impormasyon na inyong binahagi sa amin ngayong umagang ito. Mga kaibigan, kami ay magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kaibigan, sa ibang balita, isang yindol o isang pagyanig nga ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaninang madaling araw. Alas 4:30 po yan ng sa may Sabtang, Batanes. Umabot ng 34 kilometers ang depth of focus ng pagyanig, ngunit wala namang dapat ipag-alala dahil wala namang inaasahan na aftershocks o naitalang pinsala ang tectonic magnitude 4.2 na earthquake. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo sa studio.